Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy para sa mga Gemini. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? The Star, the Wheel of Fortune, at the Hermit. Ang energy na ipinapakita ngayon ay ipinapaalam sa iyo na yung buhay mo ay puno ng pag-asa at merong buhay. Merong mang hadlang ay meron pa rin pagbangon at saka simula. Kaya wag mong ihiwalay yung sarili mo sa mga nangyayaring sitwasyon dahil lahat yan ay may dahilan at may magandang patutunguhan na positibo sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career ay magkakaroon ng oportunidad, growth at saka bagong trabaho. Ito yung magbibigay sa iyo ng mga posible na akala mo imposible. Marami ka pang matutuklasan patungkol sa sarili mo, sa idea at saka abilidad. Ano man ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo patungkol sa career o kaya negosyo ay mariresolbahan mo ito kahit mag-isa. At saka ang ilan sa inyo dahil sa dedicated ka sa trabaho mo o negosyo, pinupuri ka ng mga taong nasa paligid mo. Ang iba hindi sinasabi pero maganda yung pakitungo sa iyo. Maraming tao ang gustong matuto sa iyo kasi may sense kang magsalita patungkol sa career at saka sa negosyo. Ang ilan na nasa relationship, maganda yung nagiging daloy ng relasyon nyo ng person mo. Nagkakasundo kayo at may posibilidad na magkaroon ng baby. The world, na ang ibig sabihin ang ilan sa inyo nasa ibang lugar yung trabaho mo at saka LDR ang relasyon nyo ng person mo or connection. Pero mukhang may person na malungkot. Maybe dahil sa hindi ka sanay na malayo yung pamilya mo. Madalas kang tumingin sa malayo. O kaya malalim ang iniisip. Ang ilan naman na nasa relationship, magkalayo kayo ng person mo. Yun ay dahil sa hindi kayo nag-uusap. Pero lakasan mo yung loob mo na makipag-communicate sa person mo. Itong mystical card ang nagsasabi na yung mga paghihirap mo ay hindi nasasayang. I-manifest at saka magtiwala sa mga plano or intention mo sa buhay. Mas makakabuti na alam mo kung ano yung katotohanan sa sitwasyon kaysa sa paligoy-ligoy. Ang ilan na nasa relationship ay nagkaroon ng breakup kasi tingin mo merong hadlang sa relasyon nyo. Kung hindi career, ay third person. Sa mga single naman, nakadalawang cards ka na may potential person na darating sa buhay mo na magpapabago sa iyo. Ito naman yung angel number mo. 5-4. The number is proving that changes are good in your life. Trusting your abilities will get you the best in stressful situation. At saka single ka man or nasa relationship, may posibilidad na magkita kayo ulit ng past person mo. Ang ilan sa inyo ay dahil sa meron kayong anak nung person na ito, ang iba naman gusto mo ng closure. Kung sakaling magkita man kayo, biglaan man or
na pagdesisyonan. At saka ang ilan sa inyo nagkahiwalay kasi magkaiba kayo ng gusto ng person mo o kaya mga desisyon. At ang ipinapaalala ng mga cards, natural sa atin na hindi talaga nagkakatugma. Kaya sa umpisa pa lang na pagkilala sa person, dapat alam mo na kung kaya mo bang tiisin ito or i-let go yung person. Sa mga cards mo ang pinakamaganda patungkol sa career, successful, may abundance at prosperity. Six of Cups in reverse, Two of Swords at Knight of Cups. Ito yung next na mangyayari. Ang next na mangyayari ay puputulin mo na kung ano man yung connection mo sa mga taong negatibo o nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Hindi ito ganong kadali na desisyon para sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, ito yung paraan para madali kang makalimot or mapatawad yung person. Sa financial, pinapaalalahanan ka ng mga cards na yung magandang kita, pinaghihirapan ito. Pinagpaplanuhan at saka pinagpaplanuhan din kung paano mo gagastusin yung kita na meron ka. Kasi ang ilan sa inyo maraming bayarin o kaya yung nadadagdagan ba yung utang mo. Kailangan ng pagkontrol. At saka paghandaan kung paano mo mareresolbahan yung problema mo sa financial. Kasi meron itong solusyon. Kailangan lang ng plano mo at saka pagkilos. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi may mga magandang resulta yung paghihirap mo. Merong good news na darating patungkol sa financial. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na merong pagkabalisa at saka hindi masaya yung relasyon nyo ng person mo. Kaya ang ilan sa inyo nauwi sa hiwalayan. Itong Six of Wands, ang ibig sabihin ay magkakaroon ng tagumpay sa buhay mo. May fairness, nakadalawang cards ka na para sa good news, at saka makikilala yung kasipagan mo at saka pagiging focus sa karir man ito or sa negosyo mo. Ang ilang single naman, meron kang dalawang person na pinagpipilian or person o kaya career. Ang advice ng card ay piliin mo kung saan ka mas magiging masaya. Itong Let's Shine na mystical card, may mga possibilities na darating sa buhay mo. Kaya wag mong ikulong yung sarili mo sa sitwasyon kasi marami pang darating na positibo sa buhay mo. I-welcome mo ito. At saka meron pang person or pagkakataon na darating. Marami ka pang pagpipilian. 6-6. You are moving into your best life. The transformation to abundance has begun in all areas of your life. Get ready for good luck and fortune to shower down on you. At saka single ka man or nasa relationship, meron ka talagang iiwan na sitwasyon. Naka-4 na cards ka na. Pipiliin mo yung mas payapa. Iiwas din ang ilan sa inyo sa temptation. Mas pipiliin mo yung mature na sitwasyon. Ang ilan naman, hihingi ng second chance yung person mo na para magkasundo kayo ulit. Magiging pabor sa inyo yung sitwasyon. At ang advice ng cards, kung ano man yung mga trials na nangyari sa buhay mo, ay kailangan mo itong tandaan at gamitin sa next chapter. Ito naman yung outcome, Knight of Swords, the Moon, at the Death. Ang ibig sabihin nito ay hanggat maaari ay pinipilit mong maresolbahan yung problems mo. Kahit na may mga sitwasyon na hindi pa klaro sa iyo. At saka nakadalawang cards ka na
na merong person na naglilihim. Ang ilan sa inyo dahil sa iba't ibang sitwasyon ay pinipilit mong magpakatatag. Para sa kalusugan, ang advice ng mga cards ay huwag mong i-delay yung therapy mo o kaya check-up. At saka kung nagkakaroon ng pagdududa sa kalusugan mo, kailangan mo itong ipatingin sa profesional para mas mabilis maagapan at saka hindi mauwi sa malalang kondisyon. Sa mga single or nasa relationship, may mga improvement na mangyayari sa situation mo. Lalo na't ang ilan na nasa relationship, mareresolbahan nyo yung problema nyo ng person mo. Maging kalma at saka matutong makinig. Yung transformation na magaganap, merong good at bad effect sa relasyon nyo. Na kailangan yung parehong paglabanan para makasurvive ang relasyon. Para sa mga single, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi yung potential person ay darating sa buhay mo. At saka kailangan din ng pagkilos para sa mga single para alam ng Cupido kung sino yung papanain niya para sa iyo. Itong Ten of Swords naman ay merong nakakashock na sitwasyon, lalo na kung ang ilan sa inyo gusto mong makipagbalikan sa dati mong nakarelasyon. Kasi gusto mong ituwid yung pagkakamali mo, pero ang person na gusto mo na balikan, puno na ng takot. Ayaw na rin magtiwala at pagod na sa sitwasyon. Ayaw na rin niyang maulit pa yung nakaraang cycle. Itong next card naman ay Time to Heal. Sa ngayon, ang ilan sa inyo, mas ginagamit mo na yung talas ng pakiramdam mo at saka kinikilala mong mabuti yung potential person. Pero itong person na to ay nakalingon pa rin sa nakaraan. May posibilidad na tinitingnan pa rin niya yung mga social media account mo. Ito naman yung angel number mo. 111. Take this as a sign that your thoughts and wishes will come true. Kuha naman tayo ng charms para malaman pa natin yung iba pang detalye. Ayan, mas malapit na para mas makita mo. Secret, pangatlong word na ito. Ang ilan sa inyo, retired. At ang next word naman ay loving. Mapagmahal ka na person. Sabagay, pinakita naman na sa mga cards Success. Pangatlong word na ito para sa tagumpay. Distance. Maybe ang ilan sa inyo, LDR ang connection. Or nagkaroon ng distansya ang connection or relationship. General reading ito, pero patungkol sa reading na ito, itong Aries ang isa sa nangunguna. Love, ito na nga yung patunay na mas mangingibabaw ang pagmamahal kasi ang ilan sa inyo maayos pa ang relasyon. Maybe ang ilan sa inyo nag-aalaga ka ng pusa or ito yung spiritual guide mo na kailangan ng patience at saka lakas ng loob. Itong The Rose naman, merong person na nagkakagusto sa iyo. At saka happy sign din yan para sa good news. Ikaw na lang tumukoy kung nandyan ba yung letra ng pangalan ng person na tinutukoy sa reading.
potential person mo or person mo.